Ika-22 kabanata. Muling nagsalita sa kanila si Jesus sa pamamagitan ng talinghaga. Sinabi niya, Ang paghahari ng Diyos ay katulad nito. May isang haring nagdaos ng isang handaan para sa kasal ng kanyang anak na lalaki. Sinugo niya ang kanyang mga utusan upang tawagin ang mga inanyayahan. Ngunit ayaw nilang dumalo. Muli siyang nagsugo ng ibang mga utusan at kanyang pinagbilinan ng ganito. Sabihin ninyo sa mga inanyayahan na nakahanda na ang mga pagkain. Napatay na ang aking mga baka at mga pinatabang guya at handa na ang lahat. Halina kayo. Ngunit hindi ito pinansin ng mga inanyayahan. Sa halip, pumunta sila sa kani-kanilang lakad. May pumunta sa kanyang bukid at meron namang nag-asikaso ng kanyang negosyo. Sinunggaban naman ng iba ang mga utusan, hinamak at pinatay. Galit na galit ang hari, kaya't pinapunta niya ang kanyang mga kawal. Ipinapuksa ang mga mamamatay taong yon at ipinasunog ang kanilang lungsod. Pagkatapos, sinabi niya sa kanyang mga utusan, Nakahanda na ang mga pagkain, ngunit hindi karapat-dapat ang mga inanyayahan. Pumunta kayo sa mga lansangang matao at inyong anyayahan sa kasalan ang lahat ng makita ninyo. Pumunta nga sa mga pangunahing lansangan ang mga utusan at isinama nila ang lahat ng kanilang natagpuan, masasama't mabubuti, at napuno ng mga panauhin ang bulwagang pangkasalan. Pumasok ang hari upang tingnan ang mga panauhin. Nakita niya ang isang taong hindi nakadamit pangkasalan. Tinanong niya ito, Kaibigan, bakit ka pumasok dito nang hindi nakadamit pangkasalan? Hindi nakaimik ang tao. Kaya't sinabi ng hari sa mga katulong, Gapusin ninyo ang kanyang kamay at paa at itapon siya sa kadiliman sa labas. Dooy mananangis siya at magganggalit ang kanyang mga ngipin. bilang pagtatapos, sinabi ni Jesus, Sapagkat marami ang tinatawag, ngunit kakaunti ang napili. Umalis ang mga Pariseo at nag-usap-usap kung paano nila mahuhuli si Jesus sa kanyang pananalita. Kaya pinapunta nila kay Jesus ang ilang mga alagad nila at ang ilang tauhan ni Herodes. Sinabi ng mga sugo, Guro, nalalaman namin kayo'y tapat at itinuturo ninyo ng buong katotohanan ng ibig ng Diyos na gawin ng mga tao. Wala kayong itinatangi sapagkat pareho ang pagtingin nyo sa mga tao. Ano po ang palagay ninyo? Naaayon ba sa kautusan na magbayad ng buwis sa emperador o hindi? alam ni Jesus ang kanilang masamang layunin, kaya't sinabi niya, Kayong mapagkunwari, bakit ibig ninyo kong hulihin? Akin ang isang salaping pambuwis. at siya'y inabutan nila ng isang denaryo. Kaninong larawan at pangalan ang nakaukit dito? Tanong ni Jesus. Sa emperador po! Tugon nila, kaya't sinabi niya sa kanila, Kung gayon, ibigay ninyo sa emperador ang para sa kanya, at sa Diyos ang para sa Diyos. Namangha sila nang marinig ito, at sila'y umalis. Nang araw ding iyon, may lumapit kay Jesus na ilang Saduseo. Ang mga ito ay hindi naniniwalang muling mabubuhay ang mga patay. Sinabi nila, Guro, itinuro po ni Moises na kung mamatay na walang anak ang isang lalaki, ang kanyang kapatid ay dapat pakasal sa nabiyuda upang magkaanak sila para sa namatay. Noon po'y may 7 magkakapatid na lalaki rito sa amin. Nag-asawa ang panganay at namatay siyang walang anak. Kaya't ang kanyang asawa ay pinakasalan ng kanyang kapatid. Gayon din po ang nangyari sa pangalawa, sa pangatlo, hanggang sa 7. Pagkamatay nilang lahat,
namatay naman ang babae. Ngayon, sino po sa 7 ang magiging asawa niya sa muling pagkabuhay? Yamang siya ay napangasawa nilang lahat. Sumagot si Jesus, Maling-mali ang iniisip ninyo. Palibhasay di ninyo alam ang mga kasulatan ni ang kapangyarihan ng Diyos. Sa muling pagkabuhay, ang mga tao'y hindi na mag-aasawa. Sila ay magiging tulad ng mga anghel sa langit. Tungkol naman sa muling pagkabuhay ng mga patay, hindi pa ba ninyo nababasa sa kasulatan ang sinabi sa inyo ng Diyos? Sabi niya, Ako ang Diyos ni Abraham, Diyos ni Isaac, at Diyos ni Jacob. Ngunit ang Diyos ay hindi Diyos ng mga patay, kundi ng mga buhay. nang marinig ito ng mga tao, namangha sila sa kanyang turo. Nagtipon-tipon ang mga Pariseo nang mabalitaan nilang napatahimik ni Jesus ang mga Saduceo. Isa sa kanila na dalubhasa sa kautusan ang nagtanong kay Jesus upang subukin ito. Guro, alin po ang pinakamahalagang utos sa kautusan? Tanong niya. At sumagot si Jesus, Ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso, ng buong kaluluwa, at ng buong pag-iisip. Ito ang pinakamahalagang utos. Ito naman ang pangalawa. Ibigin mo ang iyong kapwa, gaya ng pag-ibig mo sa iyong sarili. Sa 2 utos na ito nakasalalay ang buong kautusan ni Moises at ang turo ng mga propeta. tinanong naman ni Jesus ang mga Pariseyong natitipon doon. Ano ang pagkaalam ninyo tungkol sa Mesyas? Kaninong anak siya? Kay David po. Sagot nila. Kung gayon, Sabi ni Jesus, bakit siya tinawag ni David na Panginoon nang nasa kanyang espiritu? Ganito ang kanyang sinabi. Sinabi ng Panginoon sa aking Panginoon, Maupo ka sa aking kanan, hanggang lubusang kong mapasuko sa iyo ang mga kaaway mo. Ngayon, kung si David ay tumawag sa kanya ng Panginoon, paanong masasabing anak ni David ang Mesyas? isa man sa kanila'y walang nakasagot, at mula nooy wala nang nangahas magtanong sa kanya. Magandang umaga po sa inyong lahat. Muli, nandito na naman kami. Nagbabalik. Ang inyong mga kaibigan. Ay, joke lang. Hindi pa pala yun. Okay, so magandang umaga po, mga kaibigan. At alam natin na tayo ay inulan. Sarap matulog. Yun. Yes, sarap matulog. Malamig na malamig. Yun nga lang, syempre, ang hirap kumilos kasi pagbasa yung di ba? Pagbasa yung kalsada, pagbasa din sa loob ng bahay. So, mahirap kumilos. Pag binahay si Siba sa atin. Pag binaha pa yung bahay, So, ayun, shoutout sa mga binabaha. Ingatan po kayo ng Panginoon. At huwag kayong mag-alala. Bumabaha lang naman kapag umulan. Yan, tama po. Pag tag-araw naman, hindi naman bumabaha. So, kaya, ngayon, hindi po baha ang ating pag-uusapan, kundi ang ating pag-uusapan ay pagbaha ng mensahe ng Panginoon. Ayun! Yan. Yan dapat. Yan. Good morning. Ayan, si Kuya R and then si Kuya Smith nandito kasama ko muli dito po sa ating channel back to back with the segment na Coffee and Grind. That's why we have coffee. Ako, Energen. Gatas. Gatas. Kuya Smith sa'yo. Choco. Chocolate. Nasaan ang coffee dito? Actually, choco coffee. So baka po kasi ay magpalpitate, So anyway, ayan po, magandang muli at thank God it's Friday. Yan. Mga favorites ko rin sa mga Favorite ng mga nagtatrabaho kasi paglabas nila, pahinga na. Yeah. Okay, so anyway, thank God it's Friday. It's still, tuloy-tuloy pa rin po tayo ang pag-iingat natin dahil sa pandemic. Hindi po weekend, wala na yung pandemic. Hindi, nandiyan pa rin yan. So, kaya po, bati naman tayo sa mga ka-works natin. Yan, good morning po sa ating lahat, kaibigan, lalo na sa pamilya ko. Di ba pamilya mo? Pamilya sa Okay. Luzon, Visayas, Marami ka yatang pamilya. sa Visayas, Kapamilya. Luzon din po. Kapamilya. Okay, kapamilya. Hindi pamilya.
kapamilyahan. Ayan. Akala Yan, ko ginawa sa kapamilya. pamilya ka na eh. Okay. Yan. So, sana nasa mayo kayong sa inyong gibuhat na mabuti, na dapat maging enjoy lang tayo kahit maulan. Kasi magtampisaw lang tayo ng tiwala sa ating sarili, no? Kahit maulan, kahit ano man, basta Tiwala. lag lang tayo. Okay. Hindi masaya lang tayo. Hindi masaya tayo sa tagpulan. Yan. Kaya, Isa pong mapagpalang araw sa inyo pong lahat. Ako pong bumabati si Kuya R na nagsasabing isang maulan na panahon ngayong araw na ito. At patuloy lamang po tayo makinig at sumubaybay sa ating pong channel. ano, pag ngayon maulan, no? Sige, bago po tayo mag-share na. Ano naman tayo, yung usapang ano. Pag maulan, ano yung mga ginagawa, alam nila? Ano yung mga masarap gawin kapag umuulan? Yeah, pwede nyo pong ilagay sa comment box so you can, and then you can write it down and then pag-uusapan natin yan or babasahin namin. Pero kami, mag-share kami, ano yung mga masarap gawin kapag umuulan? Ang akin, masarap na tulog. Sarap na tulog. Minsan pag sobra naman sa tulog, di ba? Lutang ka. Parang ngayon, sobra kaya tayo. Okay. Yan. Sa akin, magandang gawin ngayon ay wala akong maisip. Talaga? Pag maulan, magluto ng noodles. Oo, yung may sabaw, no? Sarap. Ako naman, pag maulan, ang ano ko dyan, masaya ako pag umuulan eh. Ay, masaya. Promise, oo. Yung pakiramdam ko na parang relaxing pag umuulan. Kasi kung may terrace nga lang kami, doon ako mag-i-stay tapos habang nagkakape or kumakain. Habang bumabagsak yung ulan, di ba? So hindi naman yung nagliliparan yung mga bubog. Bagyo na yun eh. So, ayun po, ako naman, sa akin, kapag masarap ko na ginagawa ko, most likely kumain eh. Kumain. Masarap kumain pag umuulan. Mabilis makagutom. Yung pag malamig, parang sarap kong, kasi mahilig ako sa maanghang, di ba? Mahilig ka rin dyan. Yes po. Dati, Hindi ko na po may tatanggihan. kapag umulan, masarap manood yung movie. Movie. Okay. Huwag lang mag-brown out. Pero yung mga kabataan natin, di ba? Yung mga kabataan dyan, nakaranas dyan, no? Yung pag umuulan, sarap maligo sa labas. Sa labas? Diba? Yung hindi pa ako tinutubuan ng ingron. Yung wala pa akong sugat sa paa, talagang yung takbuhan sa labas, kung saan may baka, doon maliligo, di ba? Yung mag-i-slide. So, anyway, yun po yung mga ilan. Pinapasaya lang po namin yung umaga ninyo. Kasi baka na-stress tayo kasi umuulan, hindi matuyo yung labahin. Pero sa kabilanan, meron po naman mga magagandang bagay na pwede natin gawin kahit umuulan. At share nyo naman yan. Di ba? Pwede rin, devotion ka. Di ba? Kumakanta ka. Kahit hindi ayaw sa'yo ng kanta, kumakanta ka. Di ba? Kaya lumalakas yung ulan. So, Nakakasigaw ulan. Kaya po, ayan. At syempre, sa kabila ng ating mga ginagawa ng tagulan, ano man yan, basta po, lagi natin tandaan, tayo po ay mag-ingat. At syempre, sa lahat ng pagkakataon, kasama natin si Lord. Yes. Ayan, at magbigay tayo ng kapurihan sa Panginoon. Ngayong umaga, siguro mag-pray muna tayo. Pag-pray po natin yung ulan. Huwag mo lang pag-pray yung ulan, titigil din yan. Mag-pray mo na, kaya pag-pray mo yung mga ka-works natin na nandyan, na nagpe-prepare to their work, o doon sa mga magpapahinga na. At syempre, yung mga kasama natin na nagpe-prepare ng almusal. Yes po. Sige po, tayo po ay manalangin, panandalian. O Panginoon namin Diyos na makapangyarihan sa lahat, kami pinagpapasalamat sa umagang ito na binigyan sa amin. Mga Panginoon, sa araw na ito, maging makabuluhan ang araw namin. Kaya tulungan niyo po nawa kami sa aming mga gagawin, samahan niyo po kami sa aming mga work, Panginoon, sa mga papasok. Salamat po, Panginoon, kayo po siyang sumama sa kanila. At kayo din, Panginoon, sa mga magpe-prepare, kanila po mga pagkain. I-bless niyo po ang kanilang mga pagkain ng sa gayon. Magsimpleng kalakasan niyo ito sa araw na ito. At patuloy po kayo kumilos sa aming buhay at kalooban niyo po nawa ang mangyari sa aming lahat. Maraming salamat sa lahat ito. Aming dalangin, nagpupulit ng papasalamat sa Panginoong Jesus. Amen. Yun. So, dahil tagulan na yun, kakanta kami para mas lalo lumakas. Hindi, joke lang. So, ngayon na tayo ay nasa ano na, pasalamatan naman natin. Huwag natin kakalimutan pasalamatan. Yung mabuting balita, Biblia. Ayan, maraming salamat po sa inyo, sa inyong audibles, at siguro sa mga susunod, hindi natin gagamitin yun.
na boses ng New Smith ang gagawin natin. Ayan. Bisaya, Example, Bisaya example, version. Example. Kaya mo na, wag na sampulan. Example. Susunod na. So, anyway, tayo po ay nasa ano ba tayo? Chapter Chapter na. 22, yan. Chapter 22. Ang bilis po. Tagal nga natin. So, Matthew 22 na tayo mga kapatid for this journey. Ay, salamat sa Panginoon throughout the week. Ano, magkakasama. Parang tayo magkakasama ngayong week sa linggo. Hindi, 4 na araw pa lang. Yung Monday, magkasama ka lang. O yan, so, ayan, tuloy-tuloy po tayo at salamat sa pagsuporta ninyo dito po sa gawain ng Coffee and Grind. At syempre, doon sa pag-share ng Word of God. At kaya naman, mga kayo, share naman dyan, di ba? Share naman. Okay, so ngayon, Matthew 22 ay umpisa natin yung mensahe ng Panginoon. Wala nang ba kayo iba, nilalamig pa. Yung meron pang bagong gising na tapos gaano pa ng bubot, no? Oo, tapos titikman, ano mo, yung bubuksan mo yung YouTube mo. Tapos makikinig ka. Yan, di ba? So, sarap na maya-maya, tulog ka na. Ayan po, Matthew 22. Tayo po ay, siguro magbalik na lang muna tayo po. Matthew 21. Ano ba yung Matthew 21? Matthew 21, matagumpay. Napagpasok Oo. mo, prepare. Isa patatas mo. Prepare ka sa sarili ka. Preparation ng Lord. Prepare mo yung sarili para sa Lord. Ano yung sa akin naman, yung vision ng Lord. Para makita tayo ng maliwanag. Kaya ako kami ay nagliliwanag. Shout out kay Lord. Salamat sa paliwanag. Thank you. Okay, so, ngayon, Matthew chapter 22. Start tayo ng mensahe ng Panginoon. Hindi yung umaga ito. Sa umpisa ng umaga. Kung maririnig niyo po ang mga lagitikan ng ulan. So, yan. So, mga lagitikan ng ulan. Sarap. Okay, Matthew 22, Kuya R, baka anong mensahe sa iyo ng Panginoon? Sa Matthew 22, binigyan sa akin. Ang corny mo, Ay sa akin po dyan, yung nakita ko dyan, nakuha ko, yung about dun sa chosen. Mga pinili ng Panginoon. Or tinawag. Chosen. Yan. Kaya na natin. Kaya naman natin. Ngayon po, nakita ko po dyan yung tayo, mga tinawag ng Panginoon. Pero, kaunti lang po yung pinili. Gawa ng isang kadahilan na hindi sila sunod. available. Oo, ano. Mas ko pa yan. Yan, natawa na tayo. Natawa na tayo. May line up na tayo. Chosen generation sa available. Oo, Chapter na ito, no? dun sa chapter na yun, maraming mga tinawag sila pero daming dahilan. Yung iba nasa work, yung iba nag-work, Gagawin ako. yung iba, nagdahilan na lang. Ayun po. Minsan, dahilan. Diba? So, alam nyo, sumasalamin din kasi sa buhay ng tao. Diba? Tayong lahat ay tinatawag ng Panginoon Tinawag. sa isang buhay na kasama siya. Ano? So, minsan, ang dami nating dahilan. Yeah. Minsan, sa kakayanan natin, hindi natin kaya. Diba? Kaya lang, tapos may ginagawa ako, I'm busy. Dahilan ka lang kumilos, gawa ni Mauna. Maulan. Maulan, di ba? So, maraming dahilan. Actually, we can say to God ng 1,000 reasons. Yung rapper na. Diba? Hindi 1,000 reasons, pero merong million reasons ito para sa mundo. Ano? So, at talagang maraming ginagawa sa Lord. Hindi lang natin nakikita. Ang nakikita lang natin dahil abala tayo. Pero speaking of sa mga tinawag na Lord at Joseph, sa apostol walang tambay. Yan. Yung iba mga isda. Oo, mga isda. Yung pa, maniningan lang rules. So, kung ikaw ngayon, Kamerks, busy ka, congratulations kasi qualified ka sumunod sa Lord. Ayan. Kasi si Lord hindi naman siya tumawag ng mga tambay eh. Okay, tama po. Doon sa parable, tumawag ng tambay. Yung pag-aralan natin 2 days ago. Yung mga walang ginagawa, tinawag sila para mag-work sa vineyard. Pero doon sa pagtawag ng Panginoon, talagang makikita doon yung kahit meron kang ginagawa, marami kang kaparaanan para sumunod sa Lord. Kung gugustuhin mo. Desire. Wala kang buta ka, wala kang dahilan. Oo, wala kang maibibigay na dahilan sa Panginoon kasi lahat galing sa Kanya.
Diba? So, qualified ka kung hindi ka tambay ngayon. At syempre, kung lalong tambay ka, pwede ka rin sumunod sa Panginoon. Ano? Kasi, ano yan, patuloy na magbabago yung buhay mo. Ayan. So, thank you. Yeah, yun na yan. Ayun na po yun. Completed na po. Yung motivation ko, dahil samahan na ng motivation. Dagdag ka mo ng motivation. Yun nakakamotivate ka. Yung sinabi sa akin dyan, about sa excuses na rin, sinabi na ito yung motivation ko yan. Lord, use me, not excuse me. Eh, maganda pong motivation for today yun. Magandang motivation niya for today, ha? Okay. Maganda yan. Maganda ba? Maganda po. Maganda. Yes, Walang po. excuses. Yes. Maulan man yan, Maulan man yan o maaraw. maaraw. Parang showtime. Umulan man o umaraw. Sige, tira tayo. Anyway, so yun po. Talagang full of energy si Kuya R. Hindi lang siya nagsasalita kasi pawis na siya sa jacket niya. Yeah. Yeah. Maka-jacket ka, akala mo winter tayo. Yes. So, ayan po. At thank you dahil dun sa you are chosen, di ba? Chosen. Called. So, okay. So, Kuya Smith, ikaw naman. Ako naman, so nakikita ko dito ay faithfulness. Faithfulness. Okay, faithfulness. Katapatan, no? Okay, sa katapatan. So, talagang gaya ng sinabi ng sa kakasal dyan, no? Pag kinasal, dapat katapatan yung bibigay niya. Mapakasal ka na ba? Ba't yun ang minuwa? Gaya naman. Hindi mo ba? Hindi pa Wala naman. ko, wala ko. Katapatan. So, ganun din sa ating Panginoon. Maging ano tayo, katapatan natin yung ating buhay. Kasi yung sa sampu yan, yung mga parapulang talimaga. No? Kung ikakasal, kaya din isang kaharian king, no? Na kingdom king na nangyari ko. So, sa ating mga kapatid, maging matapat tayo sa ating mga kapwang kaibigan, Sa lahat. Sa lahat. lahat ng lahat, Sa bawat isa. lalo na sa mag-asawa, no? Saka sa sarili. Sarili din. Huwag mong lokol sa sarili. Ikaw na nga lang yan. Oo. So anyway, yun naman ay sinabi mo sa katapatan. Ako naman, sa akin ay yung ano nga ba yun? Ano po yan? Hindi, yung dakilang utos. Ayan. Sa akin kasi dakilang utos. Kung bakit dakilang utos ito? Kasi sabi ng Panginoon, love the Lord your God. Yan. Mahalin mo. Mahalin mo ang Diyos ng buong puso mo, buong kaluluwa mo, yan, buong lakas, buong pag-asa. So, lahat na. Lahat. Kaya nga buo eh. Diba? So, hindi kalahating isip, kalahating puso. Hindi kalahating. So, lahat. Dahil yung buong pagmamahal natin sa Panginoon. At syempre, hindi natatapos yun. May pangalawa yun. Ay, may pangalawa. Ano ba yung pangalawa? Una, sa Diyos eh. Pagmamahal sa Diyos eh. Pangalawa, Yung sarili natin. Ayun. Sarili, bago sa iba. Love yourself. Love yourself. Love your neighbor. Love yourself. basahin nyo nga ulit. So, mahalin ninyo ang inyong kapwa gaya ng Pagmamahal. inyong sarili. Yan. Yan. So, love your neighbor as yourself. So, kaya po, nandun tayo dun sa summation na yun. Na ito pala yung pinagagawa sa atin ng Panginoon. Na mahalin mo si Lord ng buong isip mo, ng lahat ng sayo. Kasi yun naman yun eh. At hindi aari na mahal mo si Lord pero galit ka sa kapwa mo. Diba? At tandaan nyo, hindi mo masaya na hindi ka nagmamahal ng kapwa. Tama. Ano? Kahit tupig ka, mahal mo pa rin. Kahit bro, parang hirap na to, ano? Ano yung pinagdadaanan mo ngayon? Mga may pinagdadaanan kanina, kasal, dapat maging tapat. Ngayon, kahit broken ka, mahal mo pa rin. So, alam niyo na ngayon, ha? Okay. So, Naranasan ko na kasi yun. naranasan na. So, yan po, yun yung sa akin, yung pagmamahal sa Diyos at sa kapwa, lagi pong magkasama yan. Parang ano yan eh, in-illustrate yan, galing sa sa isang pastor na narinig ko, yung illustration na yung cross pababa, saka pahalang, kaya siya cross. Yun nakagalan. Ang takot ka. Yun nakagalan. Siyempre yung pagmamahal natin sa Diyos, saka yung pagmamahal natin sa kapwa. So, kaya yan po ay laging magkasama. So, ang umiibig sa Diyos, maibigin din sa kapwa. So, kaya ngayon, reminder sa atin, kahit maulan, umibig ka sa kapwa mo. Okay? Kung walang payong, ibigyan mo ng payong. Ayan. Huwag ka Tama? naman tayo. Hindi, share kayo. Share. Oo, alam mo naman, yung payong ka, bibigay mo. Hindi, ikaw naman nabasa. Kaya nga, love your neighbor as yourself, di ba? Yes. So, magpapayong ka, pag may nakasabay ka. Pag may gentleman ka.
Hindi, yun, parang gano'n, gentleman. Gentleman. Eh kaso, lalaki na kasabay mo pare. Oh, yun lang. Ay, Gentleman ako, ate, bro. ate. Hindi, parang pagiging kaibigan. Tama. So, pagpapakita ng pagmamahal natin sa kapwa, at yan ho ay sa lahat ng pagkakataon. So, walang pinipili yan. Hindi lang nasa loob ng church, hindi lang nasa bahay, kundi kahit nasa labas. Paklaman, tumboy. Oo, kahit ano, basta kapwa natin. Kapwa natin. Wala tayong pinipiling gender dyan. Wala, basta kapwa natin, mamahal natin sila. Pero yung pagmamahal, hindi toleration yun, hindi pag-tolerate. Hindi lang pili. Kundi, ano yan, talaga hong pagmamahal ng Diyos which is unconditional. Yan. So, there's no issue sa pagmamahal. Ang merong issue dun sa pagsunod. Ayun. Di ba? Dun sa pagsunod. Kung tayo ay susunod ng nagmamahal sa Diyos. Talaga. Kasi kung nagmamahal ka sa Diyos, pag susunod ka, yung pagsunod mo hindi napipilitan. Yung masaya kang gagawin. Yung nakangiti ka. Di ba? Nagdi-devotion ka, nakangiti ka. Nagpipray ka, nakangiti ka. Kumakanta ka, nakangiti ka. Lahat nakangiti ka. Kasi, habang nagkimam, ganun-ganun ka, di ba? Ayan, yan. Nakangiti na pangigigil ba? So, ayan po, ngayong umaga, we hope na bigay namin yung mensahe sa amin ng Panginoon, na i-share namin dito po sa inyo. At syempre, baka meron din silang mga personal na revelation. Yes. So, isulat niyo po dyan sa amin or i-text nyo na lang si Smith kung merong revelation sa inyo. So, anyway, at dako naman tayo, syempre, doon sa application natin. Application. No, Yes, application naman natin. tayo. Ako, nabigay ko na application para sa pagmamahal. Ayan, love yourself. Ikaw naman. Love yourself. Love the Lord your God. Hindi pwedeng mahal mo yung kaaway, mahal mo yung sinunod. Oo. Yeah. Hindi pwedeng kaaway mo yung tao, tapos mahal mo sila. Dapat, mahal mo sila kahit kaaway mo na mahal mo sila. Ano? So, hindi ka na pala patol. Tawag ko ang patola. Patol ng patol. So, yun yan. Sige, ikaw. Ayun na rin po yung sa akin. Yung sa akin po, ano po ba yung application? Ano po ba yung revelation? Dahil mo pa ako. Yung sa akin, about siya sa chosen po kasi pinili na yung akin siguro maging application for today, don't make excuses. Yan, wag gumawa ng dahilan. Kasi kung gusto, May paraan. yan. Yun. At kung ayaw, Marami. May dahilan. Maraming dahilan. yan po yung sa akin application for today. At Kuya Smith, ano po sa inyo? Sa akin naman, kung yung maging katapatan, so, nandun na yan. Hindi matapat ka lang sa pamumuhay bilang tao ka man, Kristiyano, basta maging matapat ka lang sa sarili mo. Huwag kang gagawa ng anumang bagay Na pagsisisihan mo sa nakasira sa iyong kapwa. Kasi pag mahirap pag pag masira niya, isang tao, talaga mawala naman, hindi na maging tapat sa iyo. Dahil nakitaan na, hindi maganda. Kaya mga kaibigan at mga kapatid, maging matapat lang tayo sa pamumuhay natin. Lalo-lalo na sa ating Panginoon, Jesus Cristo. Yan. Ulit po, napakaganda po nung kay Kuya Smith, no? Yung katapatan. Kasi wag lang po kayong gagawa na maaaring pagsisihan nyo sa huli. Oo nga, no? Tama yan. Kasi nasa huli po yung pagsisisi, wala po sa umpisa. Magsisisi na ako. Magsisisi na ako. Wala gano'n. Wala po. At kalimitan, yung consequences nun hindi maganda. Akala lang natin, okay? Pero yung consequences nun, hindi gusto ni Lord yun, pero yun yung resulta ng ginawa natin. Yes. So anyway, ngayon po ay yan, sana nabigyan namin kayo ng inspirasyon and how you apply the Word of God, ito pong Matthew 22, at maaari kung meron kayong mga personal revelation dyan, no? Yes. Feel free. At pwede niyong pakinggan yung Word of God na medyo cinematic doon sa mabuting balita. Ikaw 22 talata. Nordic. Di ba? Ganun yung mga narration. Tapos yung yung pong application, pwede niyo pong isulat dyan sa ating comment box. Ayan. At mag-ingat. Mag-ingat. Pag Saturday kasi, kung ano-ano iniisip natin. Yung bakasyon na. Swimming na. Di ba? So, mag-ingat po tayo. Although, kung meron
meron kayong pagkakataon mag-swimming, edi mag-swimming. Sa baha. Kailangan lang maging maingat at huwag sa baha. Kung ano ang ginagawa nila. Mag-ingat po at magbibigay ng glory kay Lord. Yes po. Huwag malilimutan mahalin ang Panginoon. Yan. Yan. So, it's all about love. At Pati yun sa lang. isip natin. Ano? Tanda natin yan. Ang pagmamahal, hindi po yan pinipilit. Yan, tama. Hindi pinipilit yan. Kasi si Lord, mahal ka ng Panginoon, given yan. Okay. At siya yung pagmamahal mo sa Kanya, hindi na pipilitan lang. Oo. Kundi yun ang gusto ng Panginoon. Yung bukas yung Bago puso pa lang na pinanganak ng tao, mahal na. mahal na tayo ng Panginoon na ang naging problema lang natin nung nagkasala tayo. Kasalan tayo. At syempre, hindi naman dahilan na nagkasala tayo kasi gumawa na ng paraan ng Diyos pa rin sa pagmamahal, di ba? Para Binigay ipakita pa niya rin lang. ang ating Panginoong Jesus para sa atin. Kaya tayo, para makapanumbalik sa pagmamahal ng Diyos. Kasi pag nandun ka sa environment ng pagmamahal ng Diyos, magliliwanag ka. Tama. Magliliwanag ka at yung mga taong nasa katabi mo, hindi ka man perfecto, hindi ka perfecto. Pero maraming buhay na magbabago. Pagmahal mo ang Panginoon. Tama? So, okay. Share ko lang, no? May kakilala ako ba? Broken siya. Kung broken ka man ngayon, Sino po siya? kaibigan. Wag na. Huwag ka mag-alala, mahal ka ng Diyos. Yan. Andiyan lang siya. Kung mawala ka naman ng yung isang... Lalaki ba yung lalaki? Ay, babae. Babae yung nagkaroon ng broken. Niloko. Ikaw ba yun? Hindi ikaw. So, hindi po si yan. Hindi si Kuya Smith yan. At hindi po ito manluloko. Hindi naman. Talagang lover boy yan. Good point to good point. So, ayan. So, share mo sa kanya. Ayan, sa lahat ng mga broken dyan, huwag kayong mawalan ng pag-asa. So, ibig sabihin lang yan, nilayo kayo sa mga taong, maling tao, no? Kaya, andyan lang ang Panginoon, nagmamahal sa inyo, at tiwala lang kayo. Ibigyan kayo ni Lord ng wisdom na bakit naranasan natin mga ganun, nagkaroon broken, no? Kaya, magpatuloy lang tayo na maging masaya. Alam mo na kung sino ka. Leo. Oo nga, alam niyo muna kung sino ka at sana mag-subscribe. Sana makasama natin siya. Here, let me hear from you. Kung pwede niyo pong i-comment dyan. So, kung nakalagay sa kanya ay black lady, yung mga ganyan yung mga sa email. So, message mo lang po si Kuya Smith. So, and then we will be praying dun sa kanya. Kahit hindi man sa channel na ito, and then we will be praying for her sa kanyang pinagdaraanan. So, mahal ka ng Lord at nandito rin si Smith. Kami na nagmamahal din sa iyo. Bilang kapamilya kay Kristo. Walang halong mali siya yung brother. Tama, walang halong mali siya. Okay. Nililinaw ko lang. So, anyway, at ayan po muli ngayong araw na ito. Ba't ang tawa? Siyempre, masaya ka ngayon. Masaya. Masaya ka ngayon, kaya tawa tayo. May broken hearted na masaya pa. Kasi nabanggit talaga talaga pagmamahal talaga. Mahal, iba ang niya, pilitin niyo dun Basta pagmamahal di ba? Ako masaya po kasi hindi pa ako nakaka-experience. So anyway, at tayo po, pagpasensyahan niyo na mga kasama ko at minsan hindi talaga sila makausap na matino. So, anyway, pero matino yung sinasabi natin. Para sa Panginoon yan Yes, praise the Lord. At ngayong umaga ay aawit kami. ng isang Awit ba tayo? awit para sa Panginoon. Huwag na siguro. At kami pong muli. So, share ko lang po yung kantang ito. Kasi yung nakita ko lang yun, yung Reckless Love. Wow! Ayan, yung Reckless Love. Yung pagmamahal ng Diyos ay talagang wala siyang sinaalang-alang. Basta mahal ka ng Lord, declaration yung mahal ka ng Lahat ginawa niya. Ayaw kanyang mapahama. Tama. That's why He died on the cross. Alam niya anong mangyayari sa kanya yun Oo. Tama? Alam niya na ipapapo siya, alam niya na Alam niya pahihirapan yan. siya, di ba? Pero Dahil lang sa atin. dahil sa atin, Dahil sa atin. ating mga tao, kasi hindi natin kaya. Kaya kung bakit ganun na lang ang ginawa ng Panginoon sa atin. Diba? Ano ba yung sabi sa lyrics? I-lyrics na lang natin. Love. Marahil pwede niyo pong i-search. So, anyway, so ayan po, yung song na Reckless Love, so baka kasi makapare tayo.
Baka po So, reckless love yan. Before I spoke a word, you were singing over me. Basta, maganda po yan. So, anyway, ngayong umaga ho, we hope na nakapagbigay kami ng inspiration sa inyo. Yan, kasama ko muli si Kuya Smith and then si Kuya R. And shout out sa mga makakasama pa natin on this channel. No, next week, siguro hindi na maulan. Makakalabas na si Kuya G. Ano? Yes. Nakakalabasan na natin. Jumarami kasi siya. So, pag hindi maulan, doon naman tayo sa Peace Valley. Wow. Doon sa mga, sa matahimik na lugar sa Kuya G. Maganda po. Mangatak tayo. Ah, So, anyway, ito po ang inyong mga ka-birds. Ayan, kaya mo. inyo pong nakakasama. Inspired? Wala pa. Okay, game. Patapos na po ba tayo? Tapos na tayo. Oh. Po, salamat po sa inyong pong pakikinig at patuloy na panonood ng channel na po ito. At kami po muna ang inyong pong mga nakakasama at nagbabahagi ng salita ng Diyos na nagsasabi, be encouraged, Be inspired. And be an agent of change today. Magandang umaga. Umaga po.